Huwag kang matakot, maliit na kapatid. Huwag, nakatatandang kapatid. Ikaw ay isang alalay ng mga walang kakayahang espiritu. Walang sinuman ang magmamalasakit. Naku, tapos na. Yung mga bangkay ng mga nakatatandang kapatid ay naging balat at buto na lang. Napakapurong umaga. Talagang nakapagpapalakas. Mamamatay na ba ako? Ganito ang wakas sa paglipat dito. Ito na ba ang muling pagsikat ng araw? Hindi pa ako nakalipad gamit ang espada. Hindi ko pa natagpuan ang aking kapareha. Yin at yang ay nagkakaisa. Ito ang daan ng katotohanan. Magpatuloy ng may tiyaga, umaasa na isisilang ang siyam na araw na banal na katawan. Naubos ang yin at yang na enerhiya, maaaring pagsamahin ang lahat ng bagay. Ito yung item sa laro na binili ko bago maglakbay. Yin yang na insenso. Antas ng pagpapanday ng enerhiya 10. Sa wakas ay nakalagpas na. Hindi ako namatay, Gitsen. Hindi namatay, medyo kawili-wili. Nakababatang kapatid, ang galing mo. Alagaan mo ng mabuti ang katawan mo. Pagkalipas ng ilang araw, babalik ang ate mo para hanapin ka. At huwag mong kalimutan na itapon ang mga sirang pilang nasa silid ng pagdadalisay ng elixir. Itinuturing mo akong kasangkapan. Darating din ang araw. Lian, ano ang hinihintay mo? Gaano na ito katagal? Hindi pa natatapos ang pagproseso ng mga basura. Kakausapin lang ng mas nakatatandang kapatid. Tanging resulta ang tinitingnan ko. Huwag nang magpaligoy-ligoy. Isang monghe na nasa ikalimang antas ng pagsasanay. Ngayon, hindi pa ako kalaban. Ngayon, kailangan kong ayusin ang 3 silid ng alchemical na basura. Hindi maayos ang lahat bago magdilim. Huwag sisihin ang matanda sa kanyang kalupitan. Si Zhao ang namamahala. Ang batang ito ay sobrang dumi na. Mayroon pa bang maipapalabas na langis? Muli na namang mga basura na mailaso ng dan. Ganito unti-unting pinatay ang orihinal na may-ari. Ito ay totoo. 3 sa isang pag-angat ng kalidad. Ang golden finger na ito talagang kayang gawing kayamanan ang basura. Sa Danshingsek, ang pilulang nagpapalakas ng ki na binebenta sa halagang 100 bato ng espiritu. Isang hibla lang ng yin yang ki ang ginamit ko para mabuo ito. Parang kumita ng walang puhunan. Kapag nakain na, saka yan magiging iyo. Kung mabisto ito ni tagapamahala Zhao, paano ko ipapaliwanag? Pinagmulan ng gamot. Nakarating agad sa ikalawang antas ng pagpipino ng ki. Talagang may kaunting pagbabago sa kanyang konstitusyon. Ang pugon na ito. Malamang gumagawa ito ng eliksir na nasa gitna o mas mataas pa ng ika-9 na antas. Ayos si tagapamahala Zhao, magaling. Mula pa sa malayo, naamoy na ang bango ng eliksir. Sa pugon na ito, may halaga pa rin ang mga basurang eliksir. Dumating ako sa tamang oras. Kahit na ang Zhuang Hundan ay isang basurang pil, nandoon pa rin ang bisa nito. Maaari itong ibenta ng mahigit 10 espiritual na bato. Ito ay orihinal na basura na nalinis ng mga katulong sa aking alchemical room. Ayon sa batas, akin ito. Ang parusa sa pagkukulang ng mga nakaraang araw ay maaari ng alisin. Sa susunod, kung makatagpo ka ng ganitong basurang espiritual na pil, ang tagapangasiwa ay tiyak na bibili ng mataas na presyo. Salamat, tagapangasiwa Zhao. 20 espiritual na bato lang ang sahod sa isang buwan. Ang isang pirasong walang silbing pil ay halos kasing halaga na. Swerte ng batang ito. Sayang, napakababa ng presyo para sa akin. Ikalimang antas ng paglikha ng ki. Itatanda ko ang pagkagalit na ito. Nasa akin na ang ginyang napugon. Hindi magtatagal. Dapat na sa akin ang pwesto bilang tagapangasiwa ng silid ng mga eliksir.
Mayroon pang siyam na Zhuanghun na basurang pil. Kahit ninakaw ni Zhao Bapi ang isa. Pero marami pa rin akong pagkakataon. Ang pag-angat ng divine consciousness hanggang ika-siyam na antas mula sa pagsasanib ay napakahalaga para sa akin upang maging isang alkimista. Siyam na antas, nagkakahalaga ng 1,000 na espiritu ng bato. Kumain na. Ito ba ang hadlang ng Mudpill Palace? Sakit. Ngunit kailangan kong dumaan dito. Pag-alo ng amoy ng soul strengthening pill. Bakit kanina? Tiyak na naramdaman ko ang amoy ng mataas na kalidad na soul strengthening pill. Nakita ko ang kapatid na si Lian, kapatid na babae. Mukhang bago ang kapatid na lalaki. Bagong sali na disipulo. Napakapamilyar ng tingin. Ganyan din ako tiningnan ni Ning Rongrong noon. Ito ang Dan Shengzong, talagang mga halimaw na walang awa. Ito ang Xiao Hanju. Sa lakas ng iyong kaluluwa, dapat hindi mahirap ang simula ng pagsasanay. Pagkatapos ng simula, makakaya mong lampasan ang Mudpill Palace. Pagkatapos ng malaking tagumpay, maaaring maging isang mataas na antas na alchemist ka pa. Ate, hindi ka dapat tumanggap ng gantimpala ng walang dahilan. Napakahalaga ng teknik na ito. Ang kapatid na lalaki ay may pambihirang talento. Ate, ano nang masama kung ginagabayan ko ang mga mas batang disipulo? Mag-ensayo ka ng mabuti. Huwag mo akong bigin, ha? Ate, huwag kang mag-alala. Ate, sisikapin kong magsanay ng mabuti. Napakabigat ng madilim na aura. May problema talaga ang teknik na ito. Siyempre, may nakatagong masamang balak. Pagkatapos ng pagsasanay, ang aking kaluluwa ay magiging sustansya para sa kanyang pagsasanay. Ngunit basta't makahanap ako ng isang pamamaraan at pagsasanib ng King Mugong at Xiao Honju, maaaring makapagpigil ako sa pangunahing ito. Ateli, mauna na ako sa Lichun Courtyard. Mauna na akong kumuha ng magandang pwesto. Pagkatapos mong matapos, hanapin mo ako. Sige, pupunta muna ako sa pamilihan. Bibili ako ng ilang bagay. Dalawang pilak ang bayad sa pagpasok. Narito. Marami rin ang tao. Pero basta makahanap ng hindi kapansin-pansing sulok, maayos lang na ibenta ang mga pil. Una, maghanap ng sulok para magtinda. Napakapurong amoy ng elixir ng pagbabalik buhay. 1-0 pirasong espiritual na bato bawat isa. Walang negosasyon sa presyo. 1-0 pirasong espiritual na bato. Ang ganitong uri ng elixir ay hindi mataas ang kalidad, bagamat may ilang bisa ito. Ngunit sobrang mahal naman ang presyo. Sa ibang lugar, 8 pirasong espiritual na bato lang ang benta. Mas malakas ang bisa ng aking danwan kaysa sa mga iyon. Hindi naman mataas ang presyo na ito. 50 pirasong espiritual na pagkain. Bilangin mo ito. Tama ang bilang. 500,000 espiritual na pagkain na nakuha. Idagdag ang natira kanina. Ngayon ay mayroon na akong higit sa 60 pirasong pagkain. Halika, tingnan, bumili na. Ito'y para sa malakihang pag-aayos sa yugto ng pagbuo ng pundasyon. Magagandang kayamanan na hinukay mula sa mga libingan. May iba't ibang uri ng mga lihim at teknik ng espiritu. Para sa linya ng mga magnanakaw ng libingan, baka talaga may magagandang bagay. Batay sa karanasan ko, halos sigurado akong peke ang aninong gintong amber na ito. Ang ganitong bagay inilagay sa pinaka-nakikitang lugar. Halatang pain ito para manghuli. Walong antas ba ito o isang teknik ng halimaw? Kahit na ang karaniwang tao ay hindi kayang magpraktis nito, ngunit kayang magsanib ng 3 ang aking pugo ng yin-yang. Matandang Taoista, magkano po ang jade na palawit na ito?
Magaling ang paningin mo, kapatid. Ang bagay na ito ay naglalaman ng kaluluwa ng isang halimaw. 200 na espiritu ng bato ay hindi mabibili. Ibebenta ko sa iyo ang 100 na espiritu ng bato na nalugi ako. Ang matandang tao ay hindi nagsasalita ng palihim. Ang espiritu sa palamuti na ito ay isang ilusyon lamang upang linlangin ang iba. Ngunit ang bagay na ito ay talagang isang sinaunang jade. 50 na espiritu ng bato ay katumbas. Gagawa ako ng resibo para sa iyo. 100 pirasong lingshi, walang tawaran. Mayroon lang akong 50 pirasong lingshi. Dagdag pa ang isang pilula na naglalaman ng bisa ng pampabalik sigla. Maganda nga ang bisa nitong pilula. Kung makakapagdagdag ka pa ng isa, ipagpapalit ko na sayo. Bihira ito. Nasa akin din lang. Tama na. Isipin mo na pinagbigyan kita ngayon. 8 antas na kasanayan sa salamang ka. Kasama pa ang King Mugong at Sia Ohonju, 3 sa iisang pagsasanib. Dito magsisimula ang pag-angat ko, ako si Lian. Isara ang daluyan at mag-focus. 10 hibla ng enerhiyang yin-yang. Kapalit ng isang 8 antas na kasanayan. Walong antas ng espiritual na kapangyarihan at sabay na pagsasanay ng kaluluwa. Maaari pang sumipsip ng mga espiritu ng halimaw upang mapabilis. Ito ay talagang isang teknik na hindi makakamit kahit sa malaking pagsasanay ng pundasyon. Pinaklo ng 2 antas ng pagsasanay ng enerhiya, at ang espiritual na kapangyarihan sa aking katawan ay halos 3 beses na mas malakas kaysa dati. Sa aking kasalukuyang lakas, kung makatagpo ako ng kalaban sa parehong antas, isang hampas lang ay kayang durugin sila. Hahaha, nga hahaha. Walang kapangyarihan ang mga karaniwang babae. Sayang lang ang oras ko sa kanila. Liksyong, sa wakas ay nandito ka na. Tingnan mo, narito na ang pangunahing nilalang. May mga tainga ng kuneho. Tingnan mo ang katawan niya. Pupunta muna ako sa itaas para tingnan. Bababa ako mamaya para hanapin ka. Ang nasa itaas ay nangangailangan ng 5 antas ng cultivation. O kailangan may pag-aari na katumbas ng 50 spirit stones, Kuya Lee. Kapatid, ang 2 palapag ay nangangailangan ng 5 antas ng cultivation o may 50 spirit stones na kayamanan. Binata, may minamahal ka ba? Ang mga dalaga sa aming tahanan ay nahahati sa 3 antas, ginto, pilak at tanso. Maaari kong ipakilala sa inyo. Nandyan na naman ang mga salitang ito. Kahit na ibenta ako ng 300 espiritual na bato, hindi ko pa rin maabot ito. Sobrang taas naman ang presyo dito sa Lichen Courtyard. Dahil sa katangian ng tigre, hindi nakapagtataka na walang gustong humawak. Ngunit ang aking yin-yang furnace, tama lang na makuha ang kanyang puting tigre na enerhiya. Ito ay talagang pagkakataon na ibinigay sa akin ng langit. Siya na lang. Ginoong Bing-er. Sigurado ka bang siya ang pipiliin mo? Sigurado. Naiintindihan ng alipin. Mangyaring maghintay dito, Ginoo. Kailangan talagang makaalis. Nagsisinungaling sa akin ang mga kapatid sa loob ng bakuran. Tanging ang sariling pagsusumikap ang tunay na lakas. Lola Lin. Masama ang pakiramdam ko. Kung mapasaya mo ang mataas na tao, makakakuha ka ng mga mapagkukunan para sa iyong pagsasanay sa bakuran. Makatutulong pa siyang hanapin ang nawawalang kapatid na babae mo. Nakababatang kapatid, kaya't ibubuhos ko na ito. Ang bigat ng masamang enerhiya. Itong katawan ng puting tigre. Talagang hindi ito isang alamat. Ginoong Lee, alam kong medyo biglaan ito. Ngunit dahil pinili mo ako, nais ko lamang na tulungan mo akong makapasok sa landas ng pagsasanay. Diretso ka naman.
Napakadominanteng enerhiya ng puting tigre. Ngayon mismo. Ginoong Lee, ikaw. Sinasipsip mo ang enerhiya ng aking puting tigre. Huwag kang magsalita, gawin mo ang sinasabi ko. Ipikit mo ang mga mata, gagabayan kita sa pagdaloy ng iyong espiritual na lakas. Ito ang pakiramdam ng pagdaloy ng espiritual na enerhiya. Talagang makakatulong siya sa akin sa pagsasanay. Ako ay nakapasok na. Talagang makakapagsanay na ako. Sabi ko na tutulungan kitang palakasin ang iyong lakas. Ito pa lang ang simula. Ang susunod ay talagang masaganang ani. Ito ang pagkakaresonate ng mga teknik. Sapat na mataas ang antas ng aking espiritu. Sapat na upang pigilin ang kanyang sariling tigre at kumuha ng sustansya mula rito. Malapit sa 6 na pusinag ng yin at yang. Mas marami pa kaysa sa ibinigay ng babaeng iyon sa loob ng 3 araw at 3 gabi. Katawang yang. Ang aking pisikal na kalagayan ay nagbabago. Totoo ang sinabing siyam na iyang banal na katawan. Ginoo, nagbago ang iyong pisikal na kalagayan. 3 antas na. At ang pakiramdam ng lakas na ito ay mas malakas kumpara sa simpleng pagsasanay ng ki sa 3 antas. Ayaw kong manatili dito. Gusto kong sumama sa iyo. Basta't makakapagsanay. Kaya kong gawin ang kahit ano. Sumama ka sa akin. Pero kailangan mo rin akong tulungan sa isang bagay. Pakiusap, bantayan mo ang mga dalaga sa Lichon Courtyard na angkop para sa akin. Iksat, kung gusto mong mabuhay. Kailangan mong maging mas mahusay kaysa sa kanila. Masyado pang mabagal. Kung sana ay may mas mataas na antas ng soul refining pill, maaaring makapagtagumpay ako sa mood palace ng sabay-sabay. Nakababatang kapatid, ninanakaw mo ba ang mga eliksir? Dahil dyan, madali lang akong makahanap sa'yo. Ang aura ng Zhuang Hundan na nagmumula sa'yo, sobrang malakas nga. Kahit ganitong walang kwentang pilang hindi pumapasa sa pamantayan, kaya mo pa ring maglabas ng ganitong dami ng espiritual na enerhiya. Ako, bilang iyong nakatatandang kapatid, nililinis ko lang ang mga basurang pilang iyon. Hindi sinasadyang nalanghap ang danki. Siguro hindi mo inasahan na nagamit ko na ang maliit na soul formula at nakabuo ng mas mataas na spirit formula. Kamusta na ang pagsasanay mo sa maliit na soul formula, kapatid? Huwag mong sayangin ang magandang intensyon ko. Susunod, pupunta ako para suriin ang iyong progreso. Sana ay magagamit mo na ito para maabot ang Niwan Palace. Sister, huwag kang mag-alala. Bata, tiyak na mag-aaral ako ng mabuti. Sa araw na masira ko ang Mudpill Palace, magbibigay ako sa iyo ng isang malaking sorpresa. Sorpresa ba? Talagang makakatanggap ka ng isang malaking sorpresa. Kapag ang aking kaluluwa ay nakalabas sa Mudpill Palace, hindi pa tiyak kung kaninong kaluluwa ang magiging sustansya ng iba. Lee, kapatid Lee. Bakit hindi ka dumating sa akin noong gabing iyon? Sinabi ko sa iyo, talagang kahanga-hanga ang kakayahan ng demonyong may mga tainga ng kuneho. Natuto ako ng wika ng mga demonyo buong gabi. Talaga. Kaya't congrats kay Zhou, kapatid. Lee, kapatid, hulaan mo anong nakakagulat na balita ang narinig ko nitong nakaraang 2 araw. Si Ning Rong, ang senior sister mula sa panlabas na sekta. Sabi niya, nakapasok na siya sa mas mataas na antas. Napili na siya ng panloob na sangay. Naku, talagang nakakatuwa at karapat-dapat ipagdiwang. Hindi ba? Sabi pa niya, na sa pagsubok niyang maabot ang yugto ng pagtatatag ng pundasyon, kailangan pang pumunta sa mga gawain at pumili ng 2 angkop na pang-itaas. Magandang ideya, kailangan pang pumunta. Sa loob ng dansyan, ang puting tigre na espiritu ay nag-ukit ng espiritual na enerhiya. Nararamdaman kong pinapalakas ang katawan. Antas 3 ng pag-uukit ng enerhiya. Malapit na sa tuktok ng antas 4 ng pag-uukit ng enerhiya. Yung babae na sila Nur ay antas 4 ng pag-uukit ng enerhiya lamang. Ang kaluluwa ay nakalabas na sa Mudpill Palace, na umabot sa antas ng Fire Palace Boy. Talagang espesyal ang teknik na ito, hindi lamang nag-aalaga ng espiritu, kundi pati na rin ang kaluluwa.
Nalaman na ang mga batas ng pagsilang ng yin at yang. Sa hinaharap, magiging mas madali na ang pagkuha nito. Ginoo. Babalik pa ba ang Ginoo sa akin sa hinaharap? Huwag mag-alala, magkikita tayo muli sa lalong madaling panahon. Alaynan. Naghihintay ako, Ginoo. Gusto kong malaman kung magkano ang kailangan para sa pagtubos kay Binga. Ginoo, sandali lang, mag-iisip ako ng kaunti. Yesat, tinatayang ko na. Kailangan lang ng 5,000 na espiritu ng bato. 5,000 na lingsyay. Alam kong sa ganitong lugar siguradong maniningil ng sobra. Ngunit hindi ko inasahan na ganito kasakim. Ang presyo mo masyadong mahal. Batang loko, nangahas kang lokohin ako. Ah, napakalakas ng kaluluwa. 2 araw mula ngayon ihahatid ko. Ang paunang bayad na 300 lingsyay. Tingnan mo, okay ba? Noon, maliit pa ito. Walang mata ngunit walang halaga. Umaasa ako na huwag magalit ang Ginoo. Isa na namang walang silbi na pil. Tama nga, mababa ang tagumpay ng siyam na antas na alchemist. Ang hihuandan ay nagugulo sa isip. Nagpapasiklab ng pagnanasa. Sabay sa hihuan gong, maaaring magsanib ang yin at yang. Ang bagay na ito ay mabuti para sa akin. Magandang simula. Asul na buwan. Kapag dumating si Lishidi, umupo ka na sa isang lugar. Hindi mo akalain na naabot mo na ang simula ng pagsasanay sa Xiao Hanju. Noon, ako ang nagkamali sa paghusga. Sister, salamat sa iyong pamamaraan. Nararamdaman kong sa loob ng 2 araw, ang aking kaluluwa ay makakausad pa. Hindi na kailangang maghintay ng ilang araw, Junior, basta't ikaw ay umusad pa. Irekomenda kita sa ating guro, upang maging batang apoy. Napakataas ng katayuan ng alchemist. Tama ba ang sinabi ng nakatatandang kapatid? Siyempre, basta't maayos mong samantalahin ang pagkakataong ito. Hindi ba tapos na ang paglikha ng elixir? Bakit nakasara pa rin ang malaking pintuan? Nasa loob pa rin si Ginoong Zhao at ang guro niya ay naglilikha ng elixir. Huwag sanang istorbohin. Ako'y nagkamali. Pakiusap, patawarin ninyo ako, Ginoong Alchemist. Ek! Kung sakali si tagapangasiwa Zhao, huwag mo siyang pansinin, ading. Magsimula na tayo. Ano? Bagaman hindi alam ni Ading Lee kung bakit maaga kang naghanda. Ngunit, ate, ako rin, maaga na akong naghanda. Narito ang Xiaohan Jumupian. Ikaw na may depektibong kasanayan ay naglakas loob pang magmalaki. Xiaohan Jumupian. Nagmamalaki ka sa harap ng Lingpuju sa ika-8 antas. Akala niya ay kaya niyang kunin ang aking kaluluwa. Ngunit hindi niya alam na ang aking kasanayan sa ika-8 antas ay hindi kayang tapatan ng 9 na antas. Mula ngayon, ikaw ang aking magiging guro. Pakawalan mo ako. Ngayon ka lang humihingi ng awa. Kanina, nang gusto mong lamunin ako, hindi ka naman nag-atubiling kumilos. Lian. Sa tingin mo, kaya mong pasunurin ako. Lingpuju, protektahan ang katawan.
Ikaw. Ano ang ginawa mo? Hiwandan. Paano may bakas ng hihuandan sa silid na ito? Kumpleto na ang antas na soul void ng kaluluwa, sapat na iyon. Panginoon, hawakan mo muna ang 2 pildoras na ito. Sa lalong madaling panahon, sikapin mong maabot ang antas 5 ng pagsasanay ng ki. Kuya Lee. Ito ay isang pilula ng pag-ipon ng ki na grado 9, mababang rango. Mas maganda pa ito kaysa sa ginawa ng aking guro. Pagkatapos mong malampasan ang ika-5 antas ng pag-ensayo ng ki, maaari mo nang subukan ang paggawa ng mga pilula. Kung may mga palpak na pilula, dapat din silang kolektahin ng maayos. Naitala ko na. Tungkol kay tagapangasiwashaw, pansamantala mo na lang siyang asikasuhin. Kapag naabot mo na ang ganap na tagumpay sa iyong pagsasanay, bilang iyong guro, ituturo ko na sa iyo ng formal ang paraan ng paggawa ng eliksir. Naka-breakthrough ka na. Swerte mo. Sa wakas, matagumpay mong naabot ang ganap na tagumpay sa Xuriam. Ito ang 600 bato ng espiritu. Gamitin mo ito para bumili ng mga sangkap na panggamot. Maraming salamat, Kuya Zhao. Kapag naging alkimista ako balang araw, hindi ko malilimutan ang kabutihan mo. Huwag kang mag-alala. Para sa ating kinabukasan, mas magsisikap ako. Kuya Zhao. Malapit na akong magsimulang magluto ng mga eliksir. Kung may mga sirang eliksir ka, maaari itong ipadala sa kwarto ko. Naghahanda akong pag-aralan ito ng mabuti. Ang kaunting merienda na ito ay hindi sapat para makabili ng kahit anong maayos. Mas mabuting maghintay muna. Kapag may mas marami ng kapital, saka na lang. Ate Lee, ito ang mga basurang pil na ipinadala ni Ginoong Zhao. Sapat na ang mahigit 100 piraso ng basurang pil. Umalis na ako, mag-ingat ka na lang. Esan. Lian, lumabas ka. Panahon na para bayaran ang mga batong espiritu ngayong buwan. Nandito na naman itong Sunkian. Lian, isa kang walang silbing tao na nasa unang antas ng paghasa ng ki. At nangahas ka pang tumingin sa akin ng ganoong tingin. Natapos ko na ang ika-9 na antas ng teknik ng espiritong apoy. Kahit ang mga cultivator na nasa ika-4 na antas ng pagbuo ng ki ay makakasalubong ito. Ngayon, kahit ayaw mong ibigay ang espiritual na bato, kailangan mo pa ring ibigay ito. Ganito lang ang antas. Kahit ang mga katulad nila Nior na mga batang alagad ng apoy, hindi sila makakatapat sa akin. Si Sun King ay gusto pang pilitin ang pagbili. Ang gamot na ito ay ginawa mula sa mga bi na inalagaan para sa pangangalap ng mga halamang gamot. Ito ay dinurog mula sa duaning grass. Matalino ka sa pagpili. Ang tunay na duaning grass ay napakamahalaga. Maaari itong mag-extract ng espiritual na ugat. Kung hindi dahil sa swerte mo, hindi ko ibebenta ang ganitong magandang bagay. Ang peking duaning grass ay walang silbi sa iba. Ngunit maaaring makagawa ng tunay na duaning grass ang aking pugon. Walang kailangan sa mga pil. Gaano mo ibebenta ang buo at magandang duaning grass? Gusto mo ng duaning grass? Ang tiyahin ko ay isang master ng pangangalap ng mga gamot. 1 piraso, ibibigay ko sa iyo. Ang mga espiritual na bato ay makakapagpataas ng iyong espiritual na ugat. Ikaw na may 5 elemento na walang silbi. Kapag tumaas ang iyong espiritual na ugat, magiging kabaligtaran ng tadhana. Antas ng pagpapalakas ng ki ikalawa. Kailan ka nagtagumpay? Gaano ka nakatagal dito? Swerte lang yan. Habang nag-ensayo, nagtagumpay ako. Kung ang duhong na damo ay katumbas ng 1 batong espiritu, bibili ako ng 3 batong espiritu. Mabilis ka, kapatid na guro. Bukas sa ganitong oras, ihahatid ko sa iyo ang duwende ng espiritu. Salamat, kapatid na guro. Ang halimaw sa ikatlong antas ng pagninasa ay naglakas loob na pumasok sa pangunahing lugar ng banal na alchemist. Ang ahas na ito ay tila may natatanging talento. Dahil nahuli mo ako. Manatili ka na dito.
Mataas na laso ng ahas. Marami kang paraan. May espesyal na dugo ka ba? Bitawan mo ang prinsesa. Dahil nahuli na kita. Kailangan mong tanggapin ito. Magsimula kang manatili dito ng maayos. Magsimula kang makinig ng mabuti. Hindi kita sasaktan. Maaari pa kitang bigyan ng eliksir. Ngunit kung kikilos ka ng magulo, huwag kang magtaka kung hindi ako magpapakabait. Isang mababang tao pa ang nag-aakalang mapapasuko niya ako, ang prinsesa. Walang kwenta, walang kwenta. Ay, mayroon na naman isa. Sayang, isang ahas ang hindi nakikipagtulungan. Kung hindi, matitikman ko rin ang lasa ng siyam na antas na elixir. Ang aking dugo, noble na dugo ng hari ng ahas. Paano ako maaaring sumuko sa basura na ito? Isang tao na may espiritual na ugat. Ngunit ang elixir na iyon ay talagang mabango. Medyo kulang pa. Kailangan pa ng mas maraming espiritual na elixir. Tumaas na ang antas ng iyong kaluluwa. Sa araw na ito, nagkaroon ka ng kaunting pag-unawa sa iyong pagsasanay. Nagtagumpay ka sa iyong pagsisikap, matapos ang iyong pagtagumpay sa lakas ng kaluluwa. Magsimula ka na ring magluto ng elixir. Mula ngayon, sumunod ka sa akin at mag-aral ng mabuti sa pagluluto ng elixir. Salamat, guro. Hindi ko bibigyan ang mataas na inaasahan ng aking guro. Maaari nang simulan ang pagsubok sa paglikha ng elixir. Ituturo ko sa iyo, bago ka maging alchemist. Pumirma ka muna ng kasunduan ng guro at estudyante. Hindi lang ito basta kasunduan sa pagtatrabaho. Maglilingkod ako sa aking guro ng 20 taon, bagamat mahaba ang 20 taon. Ngunit ang pagsunod sa aking guro ay isang pagkakataon. Malapit na akong maging isang siyam na antas na alchemist. Wala ka ng maraming pagkakataon para mag-aral. Perma ng disipulo. Mula ngayon, ikaw na ang disipulo ko, si Mayduo. Sa labas na ito, sino ang maglakas loob na hindi igalang ang aking guro? Ito ay isang kopya ng 2 uri ng alchemy. Mahirap para sa guro na makuha ito. Subukan mong alamin kung aling disiplina ang pinakaangkop sa iyo. Salamat sa biyaya ng guro. Tiyak na hindi ko bibigyan ang tiwala ng guro. Magsanay ka muna dito. Kung may mga katanungan, huwag mag-atubiling magtanong sa guro. Ang aklat na iyon ay may mataas na pangangailangan para sa kaluluwa. May angking talento ka. Subukan mo. Tunay ngang may angking talento ka. Magpunyagi ka sa iyong pagsasanay nitong mga araw na ito. Kung makakapag-iba ka sa iba. Mula ngayon, maging aking disipulo sa paggawa ng mga espiritual na gamot. Tatandaan po ng inyong disipulo. Tiyaking matandaan mo ng buo ang 2 paraang ito ng paggawa ng elixir. Bukas, hanapin si Kuya Lee. Hayaan siyang matutong gumamit ng paraang ito sa paglikha ng elixir. Huwag magmadali sa pag-usad. Ang hindi matibay na pundasyon ay malaking hadlang sa pagsasanay. Maaari kitang tulungan. Ngunit may isang daluyan ng apoy sa ilalim ng banal na sekta. Anong paraan ang gagamitin mo para tumulong? Ako. Ano pa ang gusto mong makuha? Malapit sa apoy ng espiritu ay may pugad na iniwan ng aking ina. May apoy sa lupa, ginamit mo ito para akitin ako. Tungkol sa mga daga ng apoy noon. Hanggang kailan mo balak itago ito? Nakuha ng mga daga ng apoy ang pugad. Ang namumuno ay nasa 3 antas ng paglikha ng enerhiya. Ngunit sila ay may kakayahang makipag-ugnayan. Maaaring umabot sa 4 na baitang ng pag-refine ng ki. Lakas. Ang apoy ng lupa ay atin pareho. Sang-ayon magtutulungan tayo. Kuya Lee, 27 tangkay ng duaning na damo. Hindi ako nandaraya. Ayos ang mga gamit. Umalis ka na.
Kapag kailangan ko ulit ng duaning na damo, hahanapin kita. Hindi pa sapat ang 10 taong gulang na duhong damong ligaw. Kailangan pang i-synthesize muli. Nakatagpo ng 9 na piraso ng 10 taong gulang na duhong damong ligaw. Dapat bang gumastos ng 12 sinag ng yin at yang para makabuo ng 3 perlas, 50 taong gulang na duhong damong ligaw? Naliligo sa liwanag ng mga bituin. May mga bagong usbong na palatandaan ang aking ugat ng espiritu. Magpatuloy na lang sa pagsasama ng isang daang taong tanim na espiritu. Mukhang ito ay isang magandang bagay na para lamang sa mga disipulo ng loob. Hindi dapat magtagal. Tumaas ang ugat ng espiritu, tumaas ang espiritual na enerhiya. Ang antas ng pagkakaayon ay tumaas ng ilang beses. Ang antas ng espiritual na enerhiya ay tumaas mula sa ika-8 antas pababa sa ika-7 antas pababa at nakasama pa ang 1 piraso. Lakas ng puting tigre. Kung makakain din ako ng ganitong karaming elixir, siguradong mas mabilis akong makakalampas kaysa sa kanya. Magsanib tayo ng 1 beses. Ngayon, ikaw at ako. Siguradong makukuha natin ang pugad na iyon. Ikwento mo ng detalyado ang lugar na iyon. Hintayin mong ma-establish ko ang aking estado. Marahil ay maaari itong isaalang-alang. Sa pugad, bukod sa apoy sa lupa, ay ang mga buto ng aking ina at isang alchemist na namatay ng bigla. Na mga labi ng alchemist. Haha, Kuya Lee. Bakit may halimaw sa iyong silid? Si UL sa ngayon ay hindi natin kaaway. Sa ngayon ay walang panganib, Ate Lee, nakakuha na ako ng pagkilala mula sa guro. Ito ay 2 libro ng mababang antas na alchemy. Sikretong sinulat ko, pag-aralan mo muna. Kapag nagbigay na ng leksyon ang guro, babalik ako sa'yo. Ate Lee, uuwi na ako. Ayos lang, nahirapan ka nitong mga nakaraang araw. Para akong alagang hayop, walang kailangan gawin si Ate Lee. Mababang antas ng tao. Kung makakahanap lang ng isa pang paraan ng paglikha ng gamot sa mababang antas. Pag pinagsama-sama, may pag-asa tayong makuha ang antas ng gamot sa lupa. Tanging ang lugar ng paglikha ng gamot sa ilalim ng lupa ang may karapatang gamitin. Kung sinasabi na kayang hawakan ang 9 na antas ng alchemist, tiyak na tiyak. Lian, bakit ka bumalik ng maaga? Naiayos mo na ba ang mga basurang dokumento sa silid? Zhao, ang lahat ng silid ay nalinis na. At ang mga basurang dokumento, itinapon mo na ba? Yung Zhang Shan, namatay sa pagkalason habang naglilinis ng mga basurang dokumento. Ikaw na ang bahala, ihagis sa likod ng bundok. Mula ngayon, ikaw na ang bahala sa mga gawain ni Zhang Shan. Tandaan na isumite ang mga basura araw-araw. Nandoon din ang pugad ng aking ina sa likod ng bundok. Saktong daan. Ayos lang iyon. Tingnan natin. Bagaman malalim ang pagkakalaso ni Zhang Shan, ang nakamamatay na sugat ay dahil sa isang kamay na sumira sa kanyang ugat. Siya ay si Zhao. Nagsimula na siyang pumatay ng baboy. Walang makakaligtas sa kalungkutan ng lobo, ngunit hindi pa ito ang tamang panahon para magtalo. Iwanan mo siya dyan, upang makuha ang atensyon ng ibang halimaw. Pumunta tayo sa ilalim ng lupa na yumib ng mas mabilis. Ikaw ang magturo ng daan.
Kumuha ka sa 300 sa kaliwa. Mag-ingat, may mga agos sa ilalim. Malapit na tayo. Dapat ay nararamdaman mo na ang init. Dahil ito ay isang nakatagong pugad, kaya hindi ito natuklasan ng mga tao. Gaano pa katagal? Hindi mo ako gagamitin bilang mananakit. Maghintay ka hanggang ako at ang Fairtail Rat ay parehong magkakasugat at saka ka nalang aanihin ang kapakinabangan. Magsalita ka. May tinatago ka pa sa akin. Totoo ang mga labi ng paglikha ng eliksir. Ngunit medyo mas malakas ang apoy sa lupa. Dito na tayo. Sa wakas nakarating na tayo. Ang napakalakas ng enerhiya ng apoy ng lupa. Marami man ang mga daga rito. Ngunit karaniwan lamang ang lakas nila. Paminsan-minsan, makikita sa mga inimbak nilang ugat ng damo ang mga halamang gamot. Ang pulang tadyang na iyon ay ang iyong ina. Siya ang ina ko. Malakas siya noong siya'y buhay. Iyan ay isang storage bag. Nasa kanya ang mga labi ng isang tunay na alchemist. Naku, ito'y problema. Nagsimula na silang mag-resonate. Dumating kayo sa tamang oras. Sakto, subukan ko ang bagong lakas na nakuha ko. Sining ng bituin ng espada. Sifon ng kaluluwa, sumisipsip ng espiritu, labanan upang magpalakas. Bagaman kaunti ang mga espiritu ng mga foxtail rat, marami naman sila. Sino pa? Ang bilis ng pag-unlad ng kanyang sining. Narito ang teritoryo ng aming lahi ng mga demonyo. Masyado kayo walang galang, mga tao. Pinakla ng ika-4 na antas ng pagninilay. Tama lang, ikaw ang magiging pagsubok ko. Magpatuloy. Patawarin mo ako, Ginoo. Ako ay nasa ilalim ng dakilang hari. Kung papatayin mo ako, hindi ka pakakawalan ng aking hari. Walang awa sa pagpatay. Hindi siya gumamit ng buong lakas laban sa akin dati. Walang ginawang lahat. Ang storage bag, ito ang tunay na magandang bagay. Alchemist Furnace, Formula, Spiritual Stone. Spiritual medicine, ito ay tunay na pamana ng isang alchemist. Mayroon na akong mga ito. Maaari na akong subukan ang paglikha ng elixir. Apoy ng lupa. Ito ang apoy ng lupa. Napakalakas nito. Yung alchemist na iyon ay namatay dahil sa pagsubok na kontrolin ito, at siya ay nasaktan sa proseso. 3 re-rate na kasanayan sa paglikha ng elixir. Pagsasama ng mataas na antas ng apoy ng paglikha. Tulad ng paglikha ng elixir, marahil ay makakabawi ito sa apoy ng lupa. Natuklasan ng mababang antas ng kasanayan sa paglikha ng elixir. Kailangan bang gumastos ng 20 hibla ng yin at yang upang pagsamahin ito sa mataas na antas ng kasanayan sa paglikha ng elixir? Kasalukuyan ay may natitirang 60 hibla. Hindi sapat ang talino. Pagsamahin upang malutas. Kailangan pumasok sa loob ng 2 oras. Si Lian ay nakaupo sa lupa, nagtutok ng apoy sa kanyang palad. Sining ng paglikha ng elixir, nakapasok na, sapat na ang makapasok. Gamitin ang sining ng elixir upang maalis ang apoy ng lupa, ngunit bago ito masakop, kailangan munang itaas ang antas. Ngayon ay makaka-breakthrough na ako sa level 4 ng key refinement. Kailangan pa niyang sumipsip ng mga espiritu ng mga halimaw. Napakaabalang teknik nito. Ngayon, panahon ko na para bumangon. Bakit?
Kahit nakapag-breakthrough na sa 2 antas, hindi pa rin siya mapakali. Paano mangyayari iyon? Kami ay mga kasosyo, hindi ba may punto ka? Kung ganoon, may kaunting karanasan ka sa pagsipsip ng apoy ng lupa, hindi ba? Dahil magkasosyo tayo. Ipasa mo ito sa akin. Kahit ahas ka, alam mo rin ang tungkol sa apoy ng lupa. At alam mo pa na kailangan ng espesyal na paraan para masipsip ito. Paano niya nalaman ito ng ganoon kalinaw? Parang nabasa niya ang aking kaluluwa. Wala talagang maitinatago sa'yo. Ang apoy na ito ay iniwan sa akin ng aking ina. Ako ang huling itlog ng ahas na ipinanganak bago mamatay ang aking ina. Ako ang tagapagmana ng lahat ng kanyang naiwan. Kapag nasipsip ko ito, muling magbabago ang aking lahi. Ngunit napakadelikado talaga ng apoy na ito. Hindi rin pangkaraniwan ang paraan ng pagsipsip nito. Kailangan ng espesyal na daluyan. Ang prutas na iyon ay tinatawag na prutas ng espiritu ng ahas. Dito dati may isa. Malamang itinago iyon ng daga na may apoy sa buntot. Prutas ng espiritu ng ahas, sabihin mo ng malinaw. Siya nga iyon. Gaano kita paniwalaan? Subukan mo at malalaman mo. Subukan mo muna. CJ, gamitin ang dugo at espiritu para buhayin. Kapag bumuka ang mga kaliskis, iyon ang tamang pagkakataon. Talagang pinapagawa niya akong kasangkapan. Itong paraan. Makatotohanan ba ang paraang ito? Epektibo. Ang apoy ng lupa ay binabago ang aking dugo. Ang natitira ay ako ang mag-aaktibo para sa iyo. Alainan. CJ. Dumating na ang oras. Ang sining ng paglikha ng elixir ay naging isang katawan ng liwanag. Kulang na lang ang apoy mo. Ano itong ginagawa? Ang tindig niya. Kahit wala siyang prutas ng ahas. Kaya pa rin niyang supilin ang apoy ng lupa. Mataas na ikapitong antas ng espiritual na enerhiya. Nagawa na. Mula ngayon, mas mabilis at mas epektibo ang paggawa ng mga elixir. Salamat, susunod hahanap pa ako ng mas maraming mga halamang espiritual para sa iyo. Matulog ka na. Nang nagbabantay ako sa iyo, may iba akong ginagawa. Tama nga, hindi ganoon kadali ang paglikha ng elixir. Nakapagpino na ng espiritual na gamot. Ang susunod na hakbang ay ang pagsasanib upang maging pil. Iyon ang tunay na hamon. Nasa hakbang pa rin ang pagsasanib ng pil. Ang kapangyarihan ng langit at lupa ay hindi ganoon kadali. Mga malalambot na bagay. Naging berde. Naging espiritual na elixir na ito. Isang piraso ay sapat na. Makakakuha ng antas siyam na alchemist. Nakuha na ang card na ito.
Kapatid Lee, makipagtulungan tayo. Hahanapan kita ng mga pinakamagagandang espiritual na gamot. Tulungan mo lang akong gumawa ng ilang piraso ng elixir. Okay ba? Hindi naman masama ang makipagtulungan. Pero gusto ko ng malaking bahagi. CJ. Sa susunod, ikaw ang masusunod. Kung sabihin mong pumunta sa silangan, hindi sila pupunta sa kanluran. Naku, nakalampas na sa oras. Latigo ni tagapamahala Zhao, mukhang hindi na natin maiiwasan ang kapahamakan ngayon. Hahaha. Lian. Ang laki ng loob mo. Saan ka napunta kaninang umaga? Wala akong pakialam. Ano nang dahilan mo para magtrabaho sa aking silid ng paggawa ng elixir? Kailangan sundin ang aking mga alituntunin. Huwag kang magpadalos-dalos, Anje. Patawarin mo ako, Zhao Guanshai. Hindi sinasadya ng disipulo ang malate, kundi dahil sa biglang pagkamulat kaninang umaga. May mga palatandaan ng pag-unlad. Hindi naglakas loob ang disipulo na magpabaya. Dahil dito, na-miss ang oras. Ikalawang antas ng pagpino ng Qi. Hindi ba siya may sirang 5 elementong espiritual na ugat? Talaga, nakapag-akyat ka na ng antas. Ienwe, may dahilan kung bakit. Hindi na kailangan ang latigo. Ngunit ang pag-iiwan ng tungkulin sa oras ng labanan ay alituntunin. Ikaltas ang mga espiritual na bato ngayong buwan, bilang babala sa iba. Mag-enjoy ka lang. Sa huli, paikot-ikot din naman ito. Mapupunta rin kailan year. Sa huli, akin pa rin ito. Ayos, kumpleto na ang tao. Ngayon, may magandang balita ang namamahala sa inyo. Kahapon ng madaling araw, sila New Air, ang alagad ni Meiduo. Matagumpay na naipanday ang isang siyam na antas na mababang elixir. May isa na namang tunay na tagapagpanday ng elixir ang aming Dansheng Zong. Tunay na naging tagapagpanday ng elixir si Senior Sister Lan. Iyon ang tunay na tagapagpanday ng elixir. Hindi ba siya naghahanap ng mga apprentice sa pugon? At dumating na siya. You're. Bakit ikaw mismo ang dumating? Zhao, gusto kong pumili ng isang batang panday ng apoy. Nakikita ko yung bagong kasamang disipulo. Medyo matatag ang kanyang kaluluwa. Siya na lang. Talaga bang pinili itong walang silbi? Sister Yuer. Bakit ganito? Sister, sandali lang. Aking disipulo, si Sun Qian, ay nasa ikatlong antas ng pagsasanay. May kanya-kanyang siksiyaw sa Kaishao Peak bilang pinuno. Ang taong ito ay bagong nakapagtagumpay sa ikalawang antas ng pagsasanay. Wala siyang karapat-dapat na sumunod sa nakatatandang kapatid na babae. Sa tingin ko, mas nararapat ako. Ang nakatatandang kapatid na babae ay mula sa pamilya ng mga doktor sa loob ng ilang henerasyon. Mayroon silang sapat na yaman. Ang 100 na espiritual na bato ay hindi sapat na pagkilala. Sana bigyan mo ako ng pagkakataon, ate. Kung papayag ka, ate, maghahandog ako ng malaking regalo. Ate, may dala akong 200 na espiritual na bato. Sana tanggapin mo ang aking taos pusong alay. Saksi ang araw at buwan. Yuer, tingnan mo si Sun Qian, maayos ang batang ito. Ang kanyang tiyahin ay nasa tuktok ng pangangalap ng halamang gamot. Sa hinaharap, magkakaroon ng tuloy-tuloy na mga gamot para sa nakatatandang kapatid. Pagdating sa mga gamot, hindi na kami matatalo sa pamilyang Liao. Magaling kayong lahat. Kapag nakapagtagumpay na ako bilang isang siyam na antas na alchemist, kung kailangan ko pa ng batang tagapagsindi, syempre, pipiliin ko kayo. Ngunit sa kasalukuyan, si Ilian ang pinakaangkop para sa akin. Ganito na ang magiging desisyon. Dahil lagpas siya na ang nakatatandang kapatid na babae. Siyempre susunod ako. Tama na siya ay nagkaroon ng swerte. Tingnan natin, Lian. Sumama ka sa akin. Kuya Li, mula ngayon, ang iyong kuweba ay magiging ating teritoryo. Napakagaling ng pormasyon na ito. Kahit ang aming guro ay mahihirapang makasilip. Mula ngayon, maging ang aming pagsasanay o sa paggawa ng elixir. Lahat ay ligtas na. Ang kalidad ng Kuailingdan na ito. Hindi ba ikaw, Kuya Li, ang gumawa nito? Hindi abutin ng ilang taon. Ako ay isang ika9 na antas na alchemist. Narito ang gamot para sa iyo.
Makakatulong ito sa iyong pagsasanay. Kuya Lee, ito ang token ng Fireworker Boy. Dahil sa iyong talino, makakapagpahinga ang aking walang silbi na espiritual na ugat. Tatanggapin ko ang token na ito. Napakabait mo sa akin, Kuya Lee. Kanina sa plaza, kung wala ang iyong mga eliksir at gamot na espiritual, natatakot talaga akong mapalpak ang gawain na iniatas ng aking guro. Ikaw, mag-focus ka na lang sa pag-angat ng iyong antas. Ako ang bahala sa mga pinagkukunan. Maghahanap ako ng paraan. Dumating na siguro Yuer. Naku! Kung madiskubre ng guro, nandito si Kuya Lee nagkukubli ng presensya. Huwag magpakita ng kahinaan. Hindi pa ba natin bubuksan ang aray? Yuer! Narito ang mga espiritual na gamot na ipinadala ko para sa iyo. Ito ang 10 bahagi ng materyales para sa paggawa ng soul returning pill. Kailangan mong gumawa ng 9 na soul returning pill sa loob ng 3 araw. Ibigay mo ito sa akin. Paano ang 9 na piraso? May problema. Tiyak na gagawin ko ang lahat para matapos ang tungkulin ng guro. Para sa guro at para din sa iyong kabutihan. Mas malaki ang pressure. Mas mabilis ang paglago. Kung may hindi ka naiintindihan sa mga nakaraang araw, magtanong ka lang sa guro anumang oras. Basta't maganda ang iyong pagganap. Hahanapan kita ng paraan para mabilis kang makasulong. Sa ikasyam na antas ng paglikha ng gamot, mabuti na lang at handa na ako. Lian, huwag kang maging tamad. Dapat mong tulungan. Si Yuer na makalikha ng gamot. Sa wakas, umalis na. Sobrang matindi ng presyon ng guro. Kailangang mag-submit ng 10 materyales para sa 9 na pill. Talagang pinapahirapan tayo ng guro. Buti na lang may ibinigay kang elixir, Kuya Lee. Sining ng paglikha ng pill ng apoy, mataas na kalidad sa mundo. Nakakuha ako ng kakaibang karanasan sa likod ng bundok. Itong teknik sa paglikha ng pill, mas malakas ito ng ilang beses kumpara sa iyong alchemy na kasanayan. Kung makakapasok ka sa larangang ito, ang rate ng paggawa ng mga soul recovery pills ay tiyak na dadoble. Lijej, talagang ikaw ang aking swerte. Hindi na maaga. Magpahinga ka muna. Magpakatatag ka. Pupunta ako sa treasure hall. Tingnan muna ang mga pinag-aari ng sekta. Karamihan ay mga bagay sa mababang ika-9 na antas. Yung nasa ika-9 ay alinman ay hindi kilala. O napakamahal. Ang dancing sect ang pinakamalakas na sekta sa loob ng 1,000 li. Siguro may ilang natatagong hiyas rin. Isang kaligrapiya, isang artepakto. Ito ang mga tagapagpahiwatig para sa araw na ito. Gumagalaw ang yang na pugon, gumagalaw ang yin at yang. Siyam na antas ng mataas na espada. Ito ay para sa mga mailimang antas ng ki, mga bagay na pinagsisikapan ng mga tagapagsanay. Tama sila, Nur. Ang mga presyo ng mga bagay sa tindahan ng kayamanan ay labis na mataas. 500 na espiritual na bato ay sapat na para bumili ng 5 piraso ng 9 na antas na gamot. Ngunit ang 9 na antas na espada ay sulit na ipagsapalaran. Ang bagay na ito ay may ugnayan sa akin. Alchemist na batang apoy. Lian, nakilala ko na ang nakatatandang kapatid. Sobrang sira na sa ganitong antas. Talagang imposibleng magtagumpay sa pagsasanay. Tanda ng 500 na espiritual na bato. Ito ay hukay na iniwan para sa mga biktima ng panluloko. Ang ganitong sining ng paggamit ng espada ay napansin ng kapatid na disipulo. Ito ay kapalaran ng kapatid na disipulo. Ganito na lang, bigyan mo ako ng 100 na espiritual na bato. Kapatid na lalaki, ibibigay ko sa iyo ang 100 na espiritual na bato. Ano ang kaibahan nito sa direktang panghuhold up? Nakita niyang may kakulangan ang sining ng paggamit ng espada. Hindi siya nagbabalak na bumili, ngunit nais lang sanang kumita sa akin. Bilang isang disipulo ng hugong, mukhang hindi magiging problema sa iyo ang 100 na espiritual na bato. Kung gayon, maraming salamat, nakatatandang kapatid. Naway huwag mag-atubiling magturo, nakatatandang kapatid. Ito ay pinaghirapan kong makuha. Isang 9 na antas na teknik na pinalitan ng espada. Pag-isipan mong mabuti, ilusyon ng espada antas ng ki. Bagay na ibinibigay ng mga sekta bilang gantimpala kapag umabot sa ika-5 antas.
at tinatawag pa nilang mahirap makuha. Ngunit sa wakas nakuha rin naman, isang manwalang daan ng espada. Kapag isinabay sa ulan ng espada at sa hindi kumpletong sining ng pagpapatakbo ng espada na jingli, perpektong maaaring pag-isahin. Kapag tumagal, maraming pwedeng mangyari. Kunin muna ang mga bagay bago tayo mag-usap. Susunod, kailangan nating humanap ng angkop na espada. Itong espadang ito ay medyo interesante. Kahit na may sira ang katawan ng siyam na uri ng espada. Kung makakahanap ng angkop na bahagi, maaari itong maibalik sa dati. Huwag palampasin ang pagkakataon. Agad na kunin ito. Ngayon, umangat ng mabilis si Kuya Lee. Nakakatuwa at karapat-dapat batiin. Ito ang 50 pirasong batong espiritu na pinagsama-sama ng aming mga kapatid na disipulo. Hindi man marami, pero ito'y taos-pusong handog namin. Kuya Lee, sana po tanggapin ninyo ito. Maraming salamat po, Kuya Lee. Yang Lu, ikaw na. Tiyak. Burahin ang kalahating hakbang sa pagbuo. Sword array na binuo ng siyam na espiritual na espada. Kaya nitong pumatay kahit ng kalahating hakbang sa pagbuo. Ang lakas nito ay maituturing na pinakamataas sa siyam na antas. Ngunit ang isang espiritual na espada ay nagsisimula sa 200 espiritual na bato. Siyam na espada ay 1,800 espiritual na bato. Talagang isang napakamahal na pamana. Sapat na malakas ang kaluluwa. Hindi problema ang pamunuan ang 2 espiritual na espada. Sa limitadong estado, maaari itong maging 3. Kumita tayo ng malaki sa pagkakataong ito. Ngunit may natitirang 30 hibla ng ginyang na enerhiya. Kailangan nating mag-isip ng paraan upang punan ito. Kailangan kong pumunta kay Bing-er. Tungkol kay Bing-er, hindi na pwedeng ipagpaliban pa. Ang deposito na 300 spirit stones ay kailangang bayaran ngayong araw. Ginoo, sa wakas dumating ka. Kung hindi ka sana dumating, talaga hindi ko alam kung ano ang gagawin. Anong nangyayari? Hindi ba dinala ko ang deposito ayon sa napagkasunduan? Ginoo, mukhang hindi madaling tanggapin ang depositong ito. May isang alagad na nagustuhan rin si Bing-er. Matigas ang kanilang tindig. Ginoo, alam mo naman. Maliit lang ang lechon yuan namin. Hindi namin kayang kaawayin ang kahit sino. Sino ang kabilang panig? Isa rin siyang batang manggagawa ng apoy. Sinasabi na ang kanyang guro ang nagustuhan si Bing-er. Papatawag natin siya rito para magkita muna. Kung maaari, kailangan ding tubusin si Bing-er. Ang kabilang panig ay tao rin ng aming Dansheng sect. Tama, tama. Tama, siya nga ay taga-inyong sekta. Binata, tingnan mo ito. Ano ang gagawin natin? Itabi mo muna ang paunang 300 espiritong bato. Si Bing-er ang babaeng nagustuhan ko. Ayon sa patakaran na unang dumating, unang makakakuha. Talagang gusto niya si Bing-er. Pag-usapan na lang natin muli ito pagkatapos ng 1 buwan. Sige na, Ginoo diretso ka talaga. Si Bing-er ay iingatan namin ng mabuti para sa iyo. Binigyan din namin siya ng maraming materyales para sa kanyang pagsasanay. Ginoo, hindi tatanggap si Bing ng mga kliyente sa loob ng 1 buwan. Ginoo, kung gusto ninyo, pwede ninyong tingnan ang iba pang mga dalaga sa loob ng bahay. Kahit kabilang sa kategoryang ginto o pila. Talaga silang maganda. Hihintayin kayo nila. Bakit ako ang maghihintay? Ako ay mula sa sektang Dansheng. Ang batang panday ng apoy mula sa sekta ng alchemist ng Huayang. Ang alchemist ng Huayang ay isang alchemist ng ikasyam na antas. Alam ba ninyo, mga walang alam? Si Bing-er ang babaeng pinili ko.
Ano man ang mangyari, mas mabuting pag-usapan na lang ito mamaya, kapatid na guro. Kapatid na disipulo, napaka-ambisyoso mo. Nagdadala ka ng kapahamakan sa guro mong nasa likod mo. Hindi ito magandang pagpipilian. Sinasabi ko sa iyo, mag-ingat ka na. Kung hindi, baka mawalan ka ng marami sa maliit na bagay. Huwag mong sisihin ang nakatatandang kapatid. Hindi ko sinabi sa iyo ng maaga. May mga bagay na hindi mo kayang pasukin bilang isang batang manggagawa. Ngayon, magmadali kang bumalik. Tanungin mo ng maayos ang iyong guro, kung balak ba niyang maging kaaway ng aking guro. Fuminto. Si Bing Er ay taglay ang katawan ng puting tigre. Ang ganitong natatanging pangangatawan, hindi ka karapat dapat tumanggap nito. Hindi na kailangan mong mag-abala, kuya. Kung may sasabihin ka, hintayin mo na lang hanggang makabalik tayo sa sekta. Hanapin mo ang guro ko at sabihin mo na pumunta siya. Kuya Lee, akala ko ayaw mo na sa akin. Sige na, wag nang umiyak. Kapag bumiti ka, mas maganda ka talaga. Tingnan mo, natuluan na ng luha ang makeup mo. Kuya, nakapag-breakthrough na si Bing Er sa ikalawang antas ng Ki. Nasarurok na siya ng ikaapat na antas ng Ki. May pumasok na pumatay na presensya ng puting tigre sa espiritu. Iyan ang lakas ng espada na dulot ng katawan ni Bing Er. Ang kaluluwa ay talagang umabot na sa mataas na antas ng ilusyon. Ang mga natamo ay lampas sa inaasahan. ₱150 na sinulid, halos 20 na higit pa kaysa sa unang pagkakataon. Ate Lee, ang mga bagay na ito ay napakahalaga na. Lubos na nagpapasalamat si Bing Er. Napakabuti na ng kuya sa akin. Kapag nakakuha na ng elixir sa mga susunod na araw, bibigyan kita ng kaunti pa. Bing Er, magsanay ka ng mabuti nitong mga araw na ito. Huwag kang mag-alala, pagkaraan ng ilang araw, kapag may sapat na akong mga batong espiritu, tiyak na tutubusin kita. Kuya Lee. Walang lamang mundo ng kaluluwa. Nakaabot ng matibay na kalooban. Makakatulong sa akin na malampasan ang hadlang. Si Kuya Lee ay tunay na henyo. Hindi ako ang henyo. Ikaw ang dapat. Walang kasanayan. Walang gamot na tumutulong. Sa maikling panahon ay makakalampas sa ikalawang antas ng pagninilay. Pero Bing Er, komplikado ang sitwasyon sa Lichon Courtyard. Mas mabuti pang ipakita mo lamang ang antas ng iyong ki-refining upang maiwasan ang gulo. Naiintindihan ni Bing Er. Lahat ng sinasabi ni Lijeje ay narinig ni Bing Er. Ang pil na ito ay para sa iyo. Sa susunod, mag-ingat ka sa mga bagay ni Bing Er. Kung ang zhaw ko ay muling manggugulo, ay itulak lamang sa akin. Talagang nakakainis. Magpadala na lang ng tao sa Danshengzong para sa akin. Huwag mag-alala, Ginoo. Ikaw ay nagbigay na ng deposito. Sa buwang ito, kahit si Hari ng Langit ay dumating. Si Bing Er ay para sa iyo rin. Hindi maliit ang 300 bato ng espiritu. Nagpadali ng maraming bagay para sa akin ang pagiging isang tagapagtrabaho sa apoy. Pumunta sa tindahan ng mga kagamitan ng Tianfa. Tingnan kung makakakuha ng angkop na mga piyesa. Ang mga artepakto ng ikasyam na baitang pababa ay nagsisimula sa hindi bababa sa 200 bato ng espiritu. Dito, madalas na umaabot sa 300 bato ng espiritu. May dala lang akong mahigit 100 bato ng espiritu. Walang pag-asa sa tunay na produkto. Tingnan na lang ang mga depektibong produkto. Ang mga depektibong produktong ito ay hindi naman kailangang mas mahina kaysa sa mga hindi kilalang kagamitan. Ngunit malayo ito sa tunay na siyam na antas na kagamitan. Ang pagbabago ng halaga ng 100 na espiritual na bato ay talagang walang silbi. Sumpang espada. Itong espada, akin na ito. Naging guro na. Malapit na akong maging. Kulang na lang ang gamot. May mahalagang sitwasyon ang disipulo ng guro. Napilitang pumasok dito. Naway maunawaan ng guro. Bakit? Bakit ganito? Ang lutong ito ng dugo at laman ay dapat na nabuo na. Kulang na lang ang 1 dosis. Guro.
Ang gamot na hinahanap mo dati ay natuklasan na. Saan ang sangkap ng gamot? Sabihin mo kung nasaan ang sangkap. Nasa katawan ng puting tigre sa Lichuanyuan. Si Lian, isang simpleng kawal mula sa apoy na palasyo, nangahas humarang sa akin. Yeswe, ang espada na ito ay ang aking isinusuot. 10 uri ng mga kagamitan. Sino ang magtatangkang humadlang dito? Sasaktan ko sila gamit ang tabak na ito. Kumilos ka agad. Dalhin ang katawan ng puti ng tigre sa guro. Sundin ng disipulo ang utos. Hindi bibigyan ng disipulo ang misyon. Lian o Lian. Ano kung malakas ang iyong kaluluwa? Hawak ko ang espada ng guro, ang hualong na mahika, narito. Katumbas ito ng presensya ng guro. Ngayon, tingnan natin kung paano mo ito tatanggapin.